Sa isang apartment sa South Korea, isang ama ang umuwi at nakita ang kanyang buong pamilya na wala ng mga buhay. Isang malaking palaisipan ang nangyari sa kanila. Walang anumang sign ng break-in at sa kondisyon ng bangkay ng asawa ay walang nakita na defensive wound. Dahil dito inisip ng ilan na ang nangyari sa mag-iina ay isang suicide. Ngunit sa patuloy na investigasyon, naroon ang ilang mga kwestiyon na salungat sa teorya na ito. Isa na dito ay ang isang kapiraso ng papel na nakita sa kamay ng biktima na hindi nito binitawan hanggang sa huling hininga. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ng Gyeoyodong Apartment Murder Case. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Sa isang apartment sa Songpa District, Seoul, South Korea, ay naroon ang isang pamilya na nakatira sa ikapitong palapag ng building. Ang mag-asawang Mr. Kim at Miss Park ay naging magkasintahan ng kolehiyo at agad na nagpakasal nang sila ay graduate. Sa pagsasama na ito, sila ay nagkaroon ng dalawang mga supling, isang 3 taong gulang na lalaki at isang 10 buwan pa lamang na babae. Ayos naman ang kanilang naging pagsasama. Si Mr. Kim ay mayroong maayos at magandang trabaho. At si Miss Park naman ay mas pinili na manatili sa bahay para personal na asikasuhin ang kanilang mga anak. Sa simpleng pamumuhay na ito, sila ay masasabing isang happy family hanggang isang insidente ang nangyari noong 2003. December 29, 2003, bandang alas 7 ng gabi nang si Mr. Kim ay umuwi galing trabaho. Pagdating sa apartment ay agad siyang nag-doorbell, ngunit walang nagbukas sa kanya ng pinto. Sinubukan niya namang kumatok at tawagan ang asawa, ngunit wala pa ding sumagot sa mga tawag niya. Nakapagtataka na ang kanilang apartment ay medyo tahimik dahil sa tuwing oras na siya ay uuwi, ay agad niyang nakikita at naririnig ang ingay ng kanyang mga anak. Ngunit na mga sandaling iyon, ang nadatnan niya ay puros katahimikan. Hindi na siya nagdadala pa ng susi ng kanilang bahay dahil siya ay sanay na palaging naroon ang kanyang asawa para pagbuksan siya sa kanyang pagdating. Bihira din itong umalis ng bahay at kung aalis man ay hindi iyon sa oras ng kanyang pagdating. Sinubukan ni Mr. Kim na tawagan ng isang kakilala para itanong kung alam nito kung nasaan ang kanyang asawa. Ang kakilala na ito ay isang kaklase noong high school ng asawa na si Miss Lee, nakalapit lamang ng kanilang tirahan. Ayon kay Miss Lee, ang kanyang asawa ay wala sa bahay nito at hindi din alam kung nasaan ito nagpunta. Matapos ng pag-uusap na yon, si Miss Lee ay agad na pumunta sa kanilang apartment. Sa pagdating ni Miss Lee sa apartment, ay sinubukan din ito na mag-doorbell at kumatok, ngunit wala pa ding sagot sa loob. Sinubukan nila na sumilip sa maliit na bintana sa hallway at nakita ang handbag ni Miss Park na nakapatong sa lamesa na malapit sa bintana. Si Miss Park ay palaging inilalagay ang susi ng bahay sa handbag niya at sa kaalaman na iyon, sinubukan nila na abutin iyon. At bagamat ang bintana ay mayroong grills, hindi naman sila nahirapan na abutin ang bag na iyon at ilabas sa bintana. Sa loob ng bag ay naroon nga ang susi ng bahay. At oras na sila ay nakapasok, halos panawan siya ng ulirat sa kanyang nakita. Sa isang maliit na kwarto, ang kanyang asawa ay tila nakaupo doon sa may pinto. Ngunit ang ulo nito ay mayroong takip at mayroon ding tali na nakapalupot sa leeg nito. Ang kanyang 10 buwang gulang na anak naman ay naroon sa sahig. Mayroong supot sa ulo at katulad ng kanyang asawa ay tila hindi na gumagalaw pa at parehong wala ng mga hininga. Sa nakita na ito, agad niya namang hinanap ang panganay na anak at sa maliit na closet sa kwarto ay naroon
Nakahiga, mayroong sapal sa bibig, may nakapalupot sa leeg na fabric at wala na ding buhay. Sa nakitang kondisyon ng kanyang mamahal sa buhay, si Mr. Kim ay saglit na hinimatay at sa pagbalik ng ulirat ay agad na tumawag sa mga otoridad. Sa ginawang investigasyon sa apartment, walang nakita na anumang sign ng forced entry. Ang pintuan ay nakalock at ang mga bintana ay mga sarado. Ang railing sa balcony ay wala ding anumang sign ng damage. Bukod pa sa medyo imposible na iyon ang maging point of entry ng sinuman. Wala ding importanteng bagay ang nawala sa bahay para sabihin na ang nangyari ay may kinalaman sa isang akyat bahay. Sa nangyari sa mag-iina, ang unang naging espekulasyon, si Miss Park ay nag-suicide. Iyon ay sa kadahilanan na walang anumang bakas ng panlalaban sa kanyang katawan. Idagdag mo pa dyan na ang pintuan ay nakalock at walang sign of forced entry. Kung ang isang tao ay bigla na lamang inatake ng sinuman, ang unang aksyon ng isang biktima ay manlaban. Ang panlalaban na iyon ay siguradong mag-iiwan ng bakas, ngunit sa kaso ni Miss Park, ang kanyang katawan ay hindi kinakitaan ng anumang sign of struggle. Sa kaso naman ng mga bata, lumabas na sila ay namatay from suffocation at ang kanilang estimated time of death ay nasa bandang 5:00 ng hapon. Dahil dito ang naging unang espekulasyon, si Miss Park ay pinaslang ang mga anak saka sinunod ang sarili. Kalaunan ang espekulasyon na ito ay agad na nabura dahil base sa naging investigasyon nila, walang dahilan para kitlin ni Miss Park ang kanyang buhay. Sa mga ganitong kaso, karaniwan na mayroong suicide note na naiiwan, ngunit wala silang natagpuan. Mayroon ding ginagawang background check para alamin kung mayroon bang kaso ng depression o mental health o di kaya naman ay pinansyal na problema ang biktima. Pero ang mga otoridad ay wala ding nakita. Ang isa pang maaaring suriin ay ang mga aksyon ng biktima bago nito kitlin ang buhay. At base sa nakalap nilang impormasyon sa mga kapitbahay, si Miss Park ay hindi naman nila nakitaan ng anumang sign na ito ay gustong magpakamatay. Si Miss Park ay magiliw at matulungin at masasabing marunong makisama sa mga kapitbahay. Sa patuloy na investigasyon sa kung ano ang rason kung bakit iyon nagawa ng biktima, ang mga otoridad naman ay mayroong napansin na ilang mga bagay na kaduda-duda. Nang muling sinuri ang katawan ng panganay na anak ng pamilya, napansin nila na ang 3 taong gulang na bata ay mayroong mga sugat sa ulo at bandang dibdib nito. Ang lumabas na cause of death ay hindi pala suffocation, kundi severe beating na napansin din nila sa 10 buwang gulang na kapatid nito. Mayroong marka ng pangbubugbog sa mga ito, kung saan ang 3 taong gulang ay mayroon pang marka na tila inapakan. Kung talagang si Miss Park ay nag-suicide, bakit kinailangan pa nito na bugbugin ng todo ang mga anak nito? Sa ganitong mga kaso, base sa kanilang experience, bibihira ang pagkakataon na ang magulang ay talagang sinakta ng todo ang mga anak bago kitlin ang buhay ng mga ito. Karaniwan sa ganitong mga kaso, ang bata o mga bata ay pinapainom ng pampatulog saka gagawin ang pagpaslang. Kung ganito nga ang sitwasyon at mayroon talagang ibang tao sa bahay na yun, paano naman ito nagawa na gawin ang krimen nang walang naiwan na anumang bakas nito sa crime scene? Sa kanilang unang investigasyon, nang dumating ang mga otoridad sa apartment, ang crime scene ay totally damaged, kaya doon pa lamang medyo mahirap na makakuha ng clue o ebidensya. Si Mr. Kim bilang kanyang first instinct, ang una nitong ginawa nang nakita ang asawa at mga anak ay ang lapitan at daluhan ang mga ito. Ang mga otoridad ay nag-rely lamang sa itsura ng crime scene base sa kwento ng unang nakakita dito na walang iba kundi si Mr. Kim.
Hindi na iwasan na si Mr. Kim ay ang una din nila na pinaghinalaan. Ngunit matapos ng ilang pag-question, si Mr. Kim ay mayroong matibay na alibay na ito ay nasa trabaho noong nangyari ang krimen. Ang pinagtuunan nila ngayon ng pansin ay ang kondisyon ng katawan ni Miss Park. Matapos suriin ang katawan, ang naging cause of death ay dahil sa strangulation. Base sa salaysay ni Mr. Kim, ang asawa ay tila nakaluhod at nakasandal sa pintuan ng kwarto. Mayroong nakatakip sa ulo nito at may isang lubid ang nakatali sa leeg nito, na ang dulo naman ay nakakabit sa handle ng kabilang side ng pintuan. Sa posisyon ng katawan kung saan iyon ay nasa lapag lamang at hindi ang karaniwang eksena kung saan ang katawan ay nakahang, posible nga ba ang sinasabing anggulo ng suicide? Ayon sa investigador, sa tamang haba ng tali, iyon ay hindi naman imposible. Kapag ang isang tao ay nagbigti, ang pressure sa leeg ay nagdudulot ng biglaang pagbagal ng daloy ng dugo, dahilan ng biglaan ding pagkawala ng ulirat, at kapag nangyari yun, wala nang paraan pa para makatakas hanggang sa tuluyan ng mawala ng hininga. Pero dahil sa ang crime scene nga ay damaged, hindi na nasuri pa kung tama nga ang haba ng tali at kung ganoon nga ang nangyari. Kung titignan naman ang anggulo na si Miss Park ay pinaslang, walang anumang gasgas ang nakita sa leeg nito. Karaniwan sa ganitong sitwasyon, ang unang hahawakan ng biktima ay ang lubid na sumasakal dito, at sa proseso na iyon ay maaaring magasgasan ang leeg nito gawa ng friksyon ng mga kuko. Sa kaso ni Miss Park, walang nakita na anumang gasgas sa leeg at ang tanging mayroon dito ay ang marka ng lubid. Ang mga kuko din nito ay malinis, ngunit isang piraso ng tila papel ang nakita sa kamay nito. Ngunit hindi pa nila mawari kung para saan iyon o saan iyon galing. Sa ginamit na pinto, mayroong nakita na mga bakas ng tali. Ang marka na ito ay nakapagtataka. Kung pagbabasehan ang lalim ng bakas, ang ukit ay medyo maliit kung iisipin dahil kung titignan ang buong bigat ng katawan, kung saan ang pinto ang bubuhat sa buong bigat na yon, ang bakas na maiiwan ay dapat na medyo mas malalim. Sa teorya naman na mayroong salarin, ang naiwang bakas ay nasa iisang pwesto lamang dahil kung mayroon ngang salarin, si Miss Park ay magpupumiglas o magiging malikot kung saan maaring ang tali ay mag-slide palabas na maaari nitong ikawala. Para iyon ay iwasan, ang salarin ay maaaring maglagay ng anuman na maaaring makatulong para hindi mawala sa pwesto ang tali sa kabila ng pagpupumiglas. Ngunit wala namang nakita na anuman doon ang mga otoridad. Ibig sabihin, mayroong isang tao ang kumuha nun. Ang isa pa na dumagdag at nagpatibay sa konklusyon na ito ay ang ginamit na tali na hindi normally ginagamit sa bahay. Sa kanang kamay ng biktima, isang kapirasong paper tape ang nakita na nasa 1.5 sentimetro ang haba. Walang nakita na katulad ng paper tape na ito maging ng ginamit na tali sa buong bahay. Kaya ang ibig sabihin, ang mga iyon ay dinala mismo ng salarin. Sa konklusyon na ito, ang ibig sabihin, mayroong isang tao ang pumunta sa apartment, kaya ang sumunod na chinek ng mga otoridad ay kung ano ang nakuhanan ng CCTV. Base sa investigasyon, ang pamilya ay napaslang ng bago mag-alas 5 ng hapon, kaya ang mga otoridad ay chinek kung mayroong bumisita o pumunta sa apartment bago ang oras na yon. Sa nakuhang footage, bandang alas 3 ng hapon, isang babae ang pumunta nga sa bahay. Walang iba kundi ang malapit na kaibigan na mag-asawa na si Miss Lee. Si Miss Lee ay naroon kasama ni Mr. Kim nang unang nadiskubre ang mga biktima at naabutan din ng mga otoridad sa apartment na sobrang lungkot at umiiyak pa. Inisip nila na si Miss Lee ay talagang na-shock din sa kinahinatnan ng mag-iina dahil iyon ay sobrang close sa mga biktima.
Isa pa ay hindi naman kakaiba na pumunta doon si Miss Lee dahil ito ay madalas na pumunta naman talaga sa bahay ng mag-asawa. Inimbitahan nila si Miss Lee sa police station at nang iyon ay question, ayon dito, iyon nga ay pumunta sa apartment para pahiramin ng pera si Miss Park. Ngunit base sa naging investigasyon tungkol sa background ng pamilya, ang mag-asawa ay wala namang problema pagdating sa pera. Sa patuloy na pag-question ng mga otoridad, ay napansin nila na si Miss Lee ay madalas na ipaloob ang kamay nito sa suot na sleeve na parang may itinatago. At sa obserbasyon na iyon, ang mga otoridad ay sinabihan si Miss Lee na ipakita ang kamay nito. At ang nakita nila doon ay isang napakalaking tulong para sila ay malinawan sa totoong nangyari sa mga biktima. Sa kamay ni Miss Lee, isang malinaw na marka ng bakas ng isang tali na katulad sa marka na nakita sa leeg ng biktima. Obviously malinaw na siya ay may kinalaman sa nangyari at sa patuloy na pag-question ng mga otoridad, si Miss Lee ay hindi na nakapagpigil pa at agad na umamin sa ginawa niya. Ayon kay Miss Lee, siya nga ang salarin sa nangyari at sinabi pa confidently na kahit umamin siya, ang mga otoridad ay walang magagawa dahil wala silang ebidensya na makukuha laban dito. Base sa criminal law ng bansang Korea, kung ang tanging ebidensya lamang na mayroon laban sa salarin ay isang confession, ang ebidensya na iyon ay hindi tatanggapin sa korte. Ibig sabihin kung si Miss Lee man ay umami na siya ang salarin, kung wala namang iba pang ebidensya na sa kanya ay magdidiin ay wala rin. Sa ginawang pag-amin na ito, ang mga otoridad ay mayroon lamang 48 oras o 2 araw para makakuha ng ebidensya at kung ang mga otoridad ay walang matagpuan, si Miss Lee ay maaari ng pakawalan. Ang mahirap dito, kung sakali na sila ay makakuha ng ebidensya matapos nun, ang salarin ay hindi na maaaring kasuhan pa ng kaparehong krimen. Si Miss Lee ay umami na may pagkaarogante. At kung pagbabasehan ang kumpiyansa na ito, mukhang mahihirapan ang mga otoridad na makakuha nga ng ebidensya. Gayunpaman ang pumunta sila sa bahay ni Miss Lee, sila ay medyo nagulat pa na ang ebidensya na magdidiin dito ay nakita nila ng walang kahirap-hirap. Nang sinearch ng mga otoridad ang bahay ni Miss Lee, isang sketch o plano ng krimen ang kanilang nakita. Sa plano na ito ay nakadetalye ang lahat ng kanyang mga gagawin, kung paano ang mga biktima ay iisa-isahin, kung saan may sketch pa na direktang nagpapakita ng nangyari sa biktima. Sa loob ng 6 na buwan ay ilang beses siyang pumunta sa apartment ng mga ito at metikulosang nagmanman at ilang beses din na sinubukan na gawin ang krimen. Siya ay actually nagkaroon ng ilang beses na oportunidad para umaksyon, ngunit hindi itinuloy iyon kapag may nangyari na hindi ayon sa kanyang pagkakataon o di kaya ay nagkaroon ng risk na ang plano ay mabulilyaso. Sa mga miss na opportunity na ito, siya ay nangako pa sa sarili na tatapusin ang buhay ni Miss Park bago magtapos ang taong 2003. Pero bakit? Bakit nga ba siya nangangalit na tapusin ang buhay ng malapit niyang kaibigan? Sina Miss Park at Miss Lee ay naging magkaklase noong high school. Taong 2001, 2 taon bago ang krimen, sila ay nakita sa isang high school reunion at agad na naging close sa isa't isa. Si Miss Lee sa pagkikita na ito ay single pa din. At si Miss Park naman ay may asawa na at iyon nga ay si Mr. Kim. Sa paglipas ng panahon, si Miss Lee ay nakaramdam ng pagseselos sa kalagayan ng buhay ni Miss Park. Hindi niya naiwasan na ikumpara ang kalagayan niya kumpara dito. Simula noong bata pa, ang kanyang mga magulang ay naghiwalay na kung saan ang kanyang ama ay nagkaroon ng affair bago iyon namatay. Bagamat siya ay namuhay kasama ng kanyang ina, wala naman itong pakialam sa kanya, bukod pa sa sila ay lugmok sa kahirapan. Sa tingin niya ay napaka-unfair ng mundo sa kanya. Sa kabila ng pagsusumikap,
Siya ay hirap na makakuha ng maayos na trabaho. Noong sila ay mga estudyante pa, si Miss Lee sa kanyang paningin ay higit na nakalalamang kung ikukumpara kay Miss Park. Bukod sa siya ay mas maganda, siya ay consistent pa sa pagkakaroon ng magandang marka, pero ngayon tila iyon ay nag-iba. Siya ay walang trabaho, nakatira sa isang maliit na kwarto at nag-iisa. Kabaligtaran kay Miss Park na mayroong mapagmahal na asawa, may mas magandang bahay at buhay at obviously ay masaya. Hindi niya iyon tanggap at isang malaking dagok sa kanyang kumpiyansa. Kaya sa naging sitwasyon ni Miss Park, siya ay napuno ng pagseselos, galit at inggit. Ang inggit sa isang bagay na wala siya ay nagdulot sa kanya na mawala sa katinuan. Kaya ang kanyang naisipan ay ang sirain ang anumang nagpapasaya o mayroon dito. At iyon ay ang pamilya nito. Para sa kanya, mas deserve niya ang buhay na mayroon si Miss Park at magiging kanya iyon sa kahit na anumang paraan. Walang iba kundi ang kuhanin ang papel nito at burahin iyon sa mundo. Sa loob ng 6 na buwan, si Miss Lee ay metikulosang nagmanman at nagplano kung paano niya gagawin ang krimen, kung saan siya ay nagkaroon ng 3 pagkakataon. Ang unang oportunidad ay 3 buwan bago ang krimen. Nang araw na yon, siya ay pumunta sa apartment ng mag-asawa ng bandang hapon at nag-request kay Miss Park na patugtugin ang piano. Balak niya na habang pinatutugtog nito ang piano, ay dadalhin niya ang panganay nito sa kwarto at doon patatahimikin ang bata. Nagawa naman niya na masolo ang bata, ngunit ng oras na iyon ay kanya nang patatahimikin. Ang tunog ng piano ay huminto dahil umiyak ang bunsong anak ng mag-asawa. Agad siyang lumabas ng kwarto para ipagtimpla iyon ng dede at maya-maya lamang ay lumabas na din ang panganay na anak. Hindi na niya itinuloy pa ang plano dahil anumang oras din ay uuwi na sa apartment si Mr. Kim. Bagamat biguman sa pagkakataon na ito, sigurado naman na mayroon pang ibang pagkakataon. 1 buwan matapos nito, si Miss Park ay tumawag sa kanya at sinabi na si Mr. Kim ay kailangan na mag-overtime sa trabaho at kung gusto niya ay pwede siyang pumunta doon for dinner. Siyempre ay hindi niya pinalagpas ang pagkakataon. Pagdating doon, ay plinano niya muli na dalhin ang panganay sa bedroom at patahimikin habang nagluluto ng dinner si Miss Park. Tamang-tama iyon dahil sa kanyang pagmamanman, si Miss Park ay palaging isinasara ang pinto ng kitchen. Kaya mas malaya siya na gawin ang kanyang balak. Matapos gawin ang balak sa panganay na anak, ay ang isusunod naman niya ay si Miss Park. Pero ang plano na ito ay muling nabulilyaso dahil si Miss Park ay kinailangan na lumabas para bumili ng ingredients. Kung patatahimikin niya ang bata habang wala ito, iyon ay medyo risky dahil baka hanapin ni Miss Park ang bata oras na iyon ay bumalik. Iyon ay magdudulot ng suspisyon kapag wala siyang naipakita at mahihirapan na isagawa ang susunod na plano niya. Hinintay niya na lamang na dumating si Miss Park para isagawa ang plano, ngunit nang dumating naman ito ay kasama na si Mr. Kim. Ang OT ni Mr. Kim ay cancelled, kaya iyon ay agad na umuwi at nakasalubong sa daan ang asawang si Miss Park. Oras na nakita si Mr. Kim, si Miss Lee ay agad na nanlumo dahil isang napakalaking oportunidad ang nasayang, pero wala na siyang magagawa at tahimik na lamang na nagnngit-ngit habang sila ay magkasamang kumain ng dinner. Pagdating sa kanyang bahay, si Miss Lee ay talagang nagwala dahil sa muling pagkabulilyaso ng kanyang plano. Ang isa pa sa ikinangingit-ngit ng kanyang galit ay ang nakitang pagiging sweet ng mag-asawa. Kinain na talaga siya ng inggit at inisip na ang mga bagay na yon ay dapat na sa kanya. Siya dapat ang nasa pwesto ni Miss Park at sinumpa na talagang tatapusin na ang buhay ni Miss Park. Hindi na siya makakapayag na muling mabulilyaso ang kanyang plano, kaya sa pagkakataon na ito ay naging detalyado at isinulat ang kanyang dapat na gawin.
Dito na niya naisip kung paano isasagawa ang pagpaslang at nagplano kung ano ang kanyang mga gagamitin at gagawin para isagawa yon. At December 29, nang siya ay nagkaroon ng pagkakataon. December 29, 2003 ng hapon, si Miss Lee ay pumunta sa bahay ng mag-asawa. Sinabi niya kay Miss Park na mayroon siyang sorpresa. Sa kanyang unang plano ay isinama niya ang panganay at dinala sa isang maliit na kwarto. At sinabihan si Miss Park na maiwan sa malaking kwarto kasama ang bunso nito para sa kanyang sorpresa. Binuksan niya ang TV at nilakasan ang volume at sinabihan si Miss Park na manood muna doon habang inihahanda niya ang kanyang sorpresa. Siya ay lumabas na at matapos na dalhin ang panganay sa maliit na kwarto na ito, siya ay kumuha ng isang damit na ipinalupot sa leeg ng bata. Sa proseso ay nagawa niya din na iyon ay bugbugin at apakan pa ang bata sa may dibdib at leeg. Ang katawan ng bata ay inilagay niya sa closet, saka lumabas para puntahan naman si Miss Park. Pinapunta niya si Miss Park sa maliit na kwarto at sinabi na manatili muna sa may labas ng pinto para sa kanyang sorpresa. Bilang parte ng sorpresa na yon, ay sinabihan niya si Miss Park na ipikit muna ang mga mata at nilagyan ng palda ang ulo nito bilang isang pangtakip. Dahan-dahan niyang pinalapit iyon sa may pinto at saka ipwinesto ang tali sa leeg nito. Siya ay pumasok na sa kwarto at sa likod ng pintuan ay naghanda na para sa kanyang plano. Siya ay nagsuot ng gloves at buong lakas na hinatak ang tali, kung saan si Miss Park ay hindi na nakapiglas pa. Ang plano sa ginawa kay Miss Park ay talagang pinag-isipan. Katulad ng sinabi ko kanina, ang mga detalye ay kanya pang isinulat at idrenowing. Ang plano na ito ay kanya ding iprinakti sa sariling pinto ng kanyang kwarto at sa patuloy na pag-practice ay ang pagiging perpekto nito. Kapag si Miss Park ay kanya nang hinatak, malaki ang tsansa na sa pagpupumiglas, ang tali ay maaring umusog ng umusog hanggang sa iyon ay dumulas at matanggal sa taas ng pinto. Dahil dito siya ay gumamit ng isang plastic na bote na kanyang hinati at ang kalahati na iyon ay inilagay sa ibabaw ng tali. Nilagyan niya din ng paper tape ang dulo niyon para isecure ang pwesto para kung si Miss Park ay magpupumiglas, ang mga tali ay hindi mawawala sa pwesto. Para naman sa pagpupumiglas, para sure ball na walang kawala si Miss Park, ang naisip na solusyon ni Miss Lee ay ang bunsong anak nito na 10 buwang gulang. Sinigurado niya na kapag ginawa na niya ang krimen, si Miss Park ay karga-karga pa din ang bata. Para sa oras na iyon ay kanya nang ibinitin. Sigurado na hindi ito magpupumiglas dahil hindi nito bibitawan ang anak at iyon nga ang nangyari. Si Miss Park ay hindi nga binitawan ang anak at sa halip ay kinarga pa din ito gamit ang kaliwang bisig at kamay at ang kanang kamay naman ay sinubukan na abutin ang tali at sa proseso na ito ay nakuha ang isang paper tape. Ito ang paper tape na nakita sa kanang kamay nito ng mga otoridad. Matapos nito, ang kasunod naman na biktima ay ang bunsong anak ng pamilya, kung saan si Miss Lee ay sinaktan iyon at naglagay ng plastic sa ulo nito hanggang sa iyon ay hindi na makahinga pa. Matapos na gawin ang krimen, si Miss Lee ay isinagawa naman ang plano para palabasin na ang nangyari ay suicide. Kinuha niya ang ginamit na plastic bottle at paper tape at kinuha din ang bag ng biktima. Dala ang susi ng apartment. Ang pinto ng bahay ay kanyang inilak nang siya ay nasa labas at inilagay naman ang susi na iyon sa bag ng biktima. Ang bag na iyon naman ay kanyang iniitsa papasok sa bahay sa pamamagitan ng maliit na bintana na nasa hallway. Base sa sinabi ni Miss Lee, ang pinakamotibo ng krimen ay ang kanyang inggit sa biktima. Nang tinanong naman kung bakit niya idinamay pa ang mga bata, sinabi niya na wala nang mag-aalaga sa mga ito kaya isinama niya na din ang mga iyon. Shocking nang maituturing ang kinahinatnan ng pamilya pero ayon sa mga otoridad,
Hindi sila kumbinsido sa sinabing motibo na ito. Sa bahay ni Miss Lee, bukod sa plano ng krimen at ilan pang ebidensya, katulad ng kalahati ng plastic na bote at paper tape, isang diary din ang nakita na nagbigay ng impormasyon sa maaaring dahilan sa likod ng krimen. Ayon sa diary, matapos na nagkita ang dalawang babae, si Miss Lee ay madalas nga na pumunta sa bahay ng biktima at eventually ay nakilala ang asawa na si Mr. Kim. Sina Miss Lee at Mr. Kim ay naging malapit din sa isa't isa at nagsimula na din na palihim na magkita. January 4, 2003, 2 taon matapos ng reunion nang mayroon nang nangyari sa dalawa na naging umpisa na din ng kanilang affair. October 4 ng kaparehong taon, nang isang text message ang nabasa ni Miss Park sa cellphone ng asawa na naging umpisa ng suspisyon sa closeness ng dalawa. Ang nilalaman ng text na ito ay nagbigay ng detalye sa nasabing affair kung saan sinubukan ng dalawa na i-deny iyon at sinabi pa na iyon ay na wrong sent lamang at ang message na iyon ay para talaga sa boyfriend kuno ni Miss Lee. Hindi na talaga maikakaila ang closeness ng dalawa at iyon ay pansin din ng mga taong nakapaligid sa kanila. Minsan ay narinig ni Miss Lee si Miss Park at ang ina nito na nagtatalo at sinabihan si Miss Park na hindi na maganda ang pagiging close niya sa asawa nito. Ang naging teorya ng mga otoridad, ang talagang motibo ni Miss Lee ay para itago ang affair nito sa asawa ng biktima. Hindi malinaw kung ito ay inamin ni Miss Lee, pero sa ginawang trial laban sa kanya, iyon ang naging interpretasyon ng korte. Ang kanyang inggit ay isa lamang factor at ang talagang nagtulak para gawin niya ang krimen ay ang kanyang ipinagbabawal na relasyon. Siya ay naging obsessed na sa asawa ng iba to the point na siya ay nag-asta na bilang tunay na asawa. Ang pinakamabigat na parusa na maaari niyang makuha ay death penalty, ngunit ang korte ay kinonsidera na siya ay nagsuffer ng mental illness kaya siya ay nabigyan na lamang ng life imprisonment. Matapos ng ilang taon, si Miss Lee ay nagpasa ng petisyon para sa isang sentence reduction, ngunit iyon ay hindi pinagbigyan. Sa ngayon, 20 taon na ang lumipas matapos ng krimen na yon at si Miss Lee ay kasalukuyan pa ding nakakulong at maaari nang mabulok doon. Mahirap mawala ng mahal sa buhay, higit lalo kung ang mga iyon ay dahil sa isang pagpatay. Sa kaso ni Mr. Kim, pagsisihan niya man ang lahat, hindi na maibabalik pa ang buhay ng kanyang mag-iina. Sinasabing ang kanyang pagiging unfaithful ang naging sanhi ng trahedya na ito at kahit anumang gawin niya na pagsisisi, hindi na mababago pa ang nangyari. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!